Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay bali part 2 ng aking naunang video tungkol po sa pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. nung sinabi niya na may naririnig siyang mga destabilization efforts kasama na yung kudeta para mapalitan si President Bongbong Marcos. Tapos, bigla po siyang sort of kumambyo, biglang naiba yung hangin at sinabi niya na wala pong destabilization plot dahil ang sinabi niya lang ay destabilization efforts. At ang kanyang statement daw was taken out of context. So parang magtataka tayo dahil kung napanood niyo po yung kanyang sinabi, maliwanag naman po yung kanyang statement. Tapos bakit biglang-bigla nag-iba ng ihip ng hangin itong si AFP Chief Browner? At yun din po ang sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na walang destabilization plot. Sabi po dito sa headlines ng Philstar, no destab plot, just passionate officers. Ayon po sa NSA. There is no plot to destabilize the government, although there are passionate debates among retired military officers on the policies of the Marcos administration, National Security Advisor Eduardo Año said yesterday. Reports quoted Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. as saying earlier that he had heard of destabilization plots, including calls to stage a coup d'etat to unseat President Marcos, some of them involving former military officers. But Browner denied saying that there was such a plot and that his statement was taken out of context. He had reportedly talked to some of those who were into the supposed destabilization plot and told them not to involve active soldiers. The military chief also claimed that there are no widespread movements against the administration but warned soldiers not to join such actions, according to media reports. Browner did not identify the personalities who are reportedly pushing to get Marcos out of power. So pakinggan nga po natin si AFP Chief Browner sa ilan sa mga sinabi niya. Naririnig ngayon masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng coup d'etat. And sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. So maliwanag po ang sinabi ni General Browner Jr. na marami po tayong naririnig ngayon na mga masasabi nating mga destabilization efforts. Pero hindi po ba pag sinabing may effort, ay parang meron ng pagsisikap or pagpupunyagi para gawin ang isang bagay. So hindi man po sinabi ni Chief Browner na meron siyang binanggit na destabilization plot, totoo naman po na sinabi niya ay destabilization efforts. Kaya lang, ano po ba ang pinagkaiba nun? Hindi po ba pag may effort ka ay meron ng pinaplano or merong nang nagpaplano kasi may nag-e-effort. May mga bulong-bulungan. So kapag may bulong-bulungan, meron ng pinaplano. I hope I am wrong. Kayo, ano ba sa tingin ninyo? Magkaiba man yung effort sa kayong plot mismo, pero parang meron po siyang connect, hindi ba? Dahil yung mga nagpa-plot ay nag-e-effort. Sabi pa ni General, may mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon na uli ng coup d'etat. At sabi pa niya, and sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At hindi ba sinabi pa niya na nakausap niya na yung ibang supposedly mga kasama dun sa destabilization efforts at sinabi pa niya not to involve active soldiers. So naglabas po ng statement si National Security Advisor Eduardo Año at sinabi niyang walang plot para i-destabilize ang gobyerno. Tapos nung naglabas si National Security Advisor Eduardo Año ng statement
na wala daw plot to destabilize the government, biglang nag-deny na si Browner at sinabi niyang walang plot at yung kanyang statement was taken out of context. It was taken out of context, no? I did not mention about destabilization plot, no? Kasi pag sinabi nating plot, parang plano na ito na i-execute na lang, no? So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. So I did not use the word plot. Oath na kinuha namin, no? Seriously, that we would protect the Constitution and the duly constituted authorities at hindi dapat kami sumasali sa kahit na anumang mga movements, no, na meron dyan. So ano po ba ang totoo? Kasi kung may bulong-bulungan, may nangyayaring milagro dyan. So ngayon sinasabi din ni Chief Browner that there are no widespread movements against the administration, but he warned soldiers not to join such actions. So ibig sabihin kung meron man mga efforts or may plot, huwag sasali itong mga sundalo natin. Although Browner did not identify the personalities who are reportedly pushing to get Marcos out of power. So, kung may nakausap si Browner, although ayaw niyang pangalanan na kung sino man itong mga ito, di meron, dahil kung may effort, may pag-uusap na yan. So may pagpaplano na yan. Teka muna, yun po kasi ang aking pagkakaintindi. Dahil may effort, ibig sabihin, may mga nagpaplano, may mga nag-uusap-usap, or I may be wrong. It was taken out of context. I did not mention about the stabilization plot. When you say plot, it is like there is a plan that is ready for execution. Yan pa ang sabi ni Browner. Totoo naman po, dahil narinig natin, hindi niya po sinabing destabilization plot. Ang sinabi niya, destabilization effort. Again, ano po ba ang pagkakaiba ng effort sa plot? Dahil sinabi nga po niya na meron siyang mga nakausap na mga personalidad who are reportedly pushing to get Marcos out of power. So ano po ba ang ibig sabihin? Di may mga nagbabalak na nga na alisin si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Sabi pa po dito sa balita, the official underscored he was telling military personnel not to get involved in any movement. Browner added that he has big respect for retired officers. That the context of my statement that soldiers should not join these kinds of activities like rallies. So it was as simple as that. I never mentioned about destabilization plot. So ang sagot din po ni Anyo ay misquoted daw or misinterpreted ng media yung mga sinabi ni Browner. So mali nga siguro ko ng pagkakaintindi bilang isang ordinaryong mamamayan. Pero yung kasi ang pagkakaintindi ko meron daw siyang naririnig na bulong-bulungan ng destabilization effort. Pero walang destabilization plot. Dahil kung may plot daw, ibig sabihin, nakalatag na yung plano at gagawin na lang. Ito nga effort pa lang. So kung may effort, saan ba yan patungo? Di dun sa mismong act na gagawin. Again, I hope I am wrong. Mali po sana ako ng aking pagkakaintindi. Pero bilang isang ordinaryong mamamayan, yun lang po siguro ang abot ng aking pagkakaintindi. So correct me if I am wrong. Sabi pa ni Anyo, yes, there were healthy and passionate exchanges or debates among some retired or former military officers and even criticisms against a few policies of the current administration, but they are within the bounds of our democratic space. Although often abused, they are a mere part of freedom of expression, mostly academic discussions. But there is no destabilization plot, movement against the government. The security sector shall remain vigilant and ready to take immediate actions against any sinister group that will undermine our national security. So sana nga po, totoo itong sinasabi ni Anyo na walang destabilization plot at yung sinabi ni Browner ay democratic freedom lang ng mga ex-military na nag-uusap-usap lang.
Oy, palitan na natin si Marcos dahil ayaw natin yung kanyang palakad. Ganon po ba yun? Although meron po tayong nababasag mga comments galing sa ating mga mamamayan, sabi ng isang Lily Beth, bantayan si General Anyo, tauhan dati yan ni Tatay Diggs. Bakit sinasabi niya na misquoted daw ang pahayag ni General AFP Chief Browner, mismo sa bibig na niya, mismo nang galing, nakausap pa niya ibang retired AFP officers na may planong mag-destabilize sa government, di ba? Kaduda-duda itong si NSA Secretary Anyo. Sagot naman ng isang Melen Dumondon, oo, at puros mga retired generals ang mga nasa listahan. So ang nangyayari ngayon, ikinakabit po nila itong issue na to kay former President Rodrigo Duterte na siya daw po ang may pasimuno. Well, sana hindi po ito totoo. Although may nabasa po akong isang post galing po kay Benji Jr. Contreras. Sabi po ni Sir Benji sa kanyang post, ito na ba ang Let Sara Lead na plano ng mga DDS? Kamakailan lang nanawagan si ex-President Digong sa AFP na i-pressure ang Commission on Audit para i-audit ang MOOE ng bawat individual na congressman dahil sabi nga niya na ang House of Representatives ang the most rotten government institution. Nanawagan din siya ng civil disobedience sa mga mamamayang Pilipino na huwag magbayad ng buwis hanggang hindi ino-audit ng COA ang MOOE ng bawat congressman. Bilang dating Pangulo, meron pa rin mga miyembro ng Sandatahang Lakas maging mga opisyalis ng gobyerno ang loyal sa kanya. Kaya wala akong pag-aalinlangan na totoo ang pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Kaya ako'y nananawagan sa mga Marcos, PBBM loyalists at supporters na tayo'y maging mapagmatsyag at mapagbantay sa mga kaganapan ngayon. Sana handa tayong ipagtanggol ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang sinabi ni Mr. Benji Jr. Contreras. Kasi kung pagbabasihan po natin yung timeline dito sa sinabi ni Mr. Contreras, na sunod-sunod po yung mga pahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte mula doon sa pag-audit sa mga congressman, sa pagtawag niya ng civil disobedience o yung wag nang magbayad ng buwis, tapos ngayon magkakaroon ng issue ng kudeta, hindi po natin talaga maaalis yun. Bawat palit ng presidente, may mga miyembro po ng ating Sandatahang Lakas ang loyal pa rin sa nagdaang presidente. Kasi I, for one, naniniwala po ako dun sa unang pahayag ni AFP Chief Browner na meron nga mga bulong-bulungan. Pero the mere fact na may bulong-bulungan, meron daw destabilization effort, saan po ba hahantong yung mga effort na yun? Di dun sa mismong pagpaplano ng kudeta. Sa isang post pa ni Benji Jr. Contreras, una, todo-todong paninira kina PBBM, FL at mga anak nila. Then, they tried to unseat SMR para ma-impeach si PBBM. Tapos, kinwestiyon ang resulta ng eleksyon at sinabing nandaya si PBBM. Nang hindi umubra, planong ko naman, pero isiniwalat agad sa media ni COS. Ito nga po ay si Chief of Staff Browner. So again, sana po walang katotohanan itong mga espekulasyon na may kinalaman si former president dito sa pinaplanong destabilization effort. Pero kahit na ano pong gawin nila, para sa akin, bilang isang Marcos loyalist, kahit na anong gawin pa ni former president na pag-uudyok, hindi po siya magtatagumpay. Yan po ay kung may kinalaman si former President Rodrigo Duterte. Dahil para po sa akin at sa mas nakararaming mga bumoto kay President Bongbong Marcos, itinalaga po ng Diyos si President Bongbong Marcos dahil may plano po ang langit para sa ating bansa at ang kanyang pinili ay si Bongbong Marcos para iahon ang Pilipinas sa kinasasadlakan niya nung panahon nung 30 taon na mga dilawan. Pero magkagayon man po, ako po naniniwala
na kung magkakaroon man ng mga destabilization plot or ng mga kudeta, hindi po papayag ang mga Marcos loyalist. Tulad nga ng sinabi ko sa una kong video, malalaman ninyo kung ano ang totoong kahulugan ng people power. Babaha po ng kulay pula mula Luzon, Visayas at Mindanao dahil ipagtatanggol po natin ang ating presidenteng si Bongbong Marcos. At kung magpapatuloy po itong sinasabi nilang mga pahayag ni President Rodrigo Duterte, ang maaapektuhan po talaga dyan ay si VP Sara. I am very sorry to say this. Ang binoto ko po noon ay unity. Bongbong Marcos, Sara Duterte. Pero the way things are going, nakita naman natin na ang daming outside forces na gustong sirain ang pangalan ni VP Sara. Tapos ngayon, sa mismong bakuran ni VP Sara, sa mga alipores ni former President Rodrigo Duterte at kay former President Rodrigo Duterte mismo, na lalo po makakasira sa pangalan ni VP Sara. Kayo po, sa tingin ninyo, bakit biglang bumuelta itong si AFP Chief Browner? At naniniwala ba kayo na may kinalaman si former President Rodrigo Duterte dito sa destabilization effort na ibinuko ni AFP Chief Browner? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.